Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Ang mga pasaway na mga car owner at unit owner sa isang condo sa Loloma, Quezon City. Abay, kalsadang ginawang parking area. Eto, panoorin. Iligal na pagpaparada, walang abisong pagbabalandra ng kanilang mga sasakyan sa gitna ng kalsada. Iyan ang mga eksenang patuloy na makikita sa malansangan sa Metro Manila. Karamihan sa mga kainan, madalas mga bahay na walang mapagparkingan. Pero ang kakapalan yata ng pagmumukha ng mga pasaway na driver na ipon sa kantong ito. Habang binabaybay ng Kilos Pronto Team ang kahabaan ng Angelo Street sa Barangay Enes Amoranto, lungsod ng Quezon, hile-hilera at tabi-tabi pa. Mga sasakyang kung makapagparada, akalain mong nabili na nila ang kalsada. Sus Mariose! Sa aming pagsisiyasat sa lugar, ang naturang mga kotse pagmamay-ari ng mga unit owners ng kondong ito. Malamang dahil sa walang maayos sa parking space sa naturang kondo, pinagkakasya na lamang na mga may-aring kanilang sasakyan sa makipot na daanan. Ang ending tuloy, sagabal sa mga motorisang dumadaan. Paano nakapasa sa pagpapatayo ang naturang gusali kung walang maayos sa paradahan para sa inyong mga tenants? Gising, lungsod ng Quezon, ayusin ang inyong mga kalsada, gabi man o umaga. Parang ibang motorista, hindi naman maabala. Nako, Ben, usually kapag mga condominium area, madalas so talagang double parking. Alam mo bakit? Yeah, I know. Dahil mahal ho ang parking area talaga ho sa mga condo. Dahil babayaran mo talaga kung ikaw unit owner, minsan, hindi mo kukunin yung parking dun dahil mahal. Oh. Kasing value na rin po ng bahay. Kaya mas maigi, yung ilan po dati mga kababayan dyan, nagdo-double park. Kaya marami rin nagreklamong dumadaan po dyan. Pero alam mo, Lex, kung titingnan natin talaga, itong hindi proactive yung lokal na pamahalaan. Pag nagtayuan ng mga multi-dwelling, such as condominium, townhouses, expect na kulang sa lang parking sa loob nila. Ngayon, talagang gagamitin ang lansangan. Kung talagang pinag-aaralan nitong nasa lokal na pamahalaan bago magbigay ng permit, doon sinasabing sa bawat bibilangin mong ilang units sa condo na yun, and then the numbers of vehicles versus yung luwag ng kalsada, talagang magkakalintik-lintik yung dadaanan dyan. Kaya para sa atin, hanggat hindi nakikita ng lokal na pamahalaan, again, lagi nating sinasabi, Lex, ang lansangan ay isang salamin huya na makikita kung anong uri ng pangangasiwat, pamumuno ng isang lokal na pamahalaan sa lugar na iyong dinadaanan kung sila'y may pakialam o ala silang ewan. Pinababayaan na lamang. Yun na lang. O, yun. Kaya mas maigi siguro, no? Doon, kung naipapatupad po yan, kapag gumawa ho ng isa pong building, bago ho mabigyan po ng permit to build, dapat to, may pakita mo na yung plano kung may parking ba. Yung minsan wala Tama. Kaya, ganun po talaga nangyayari ho. Kaya, parawagan siguro natin, hindi lang siguro sa Quezon City, marami po ho yung mga lungsod dito po sa Metro Manila na ganun ang problema.